Okay, so Module 6, Rizal's Heroism, the Nation, and the World. So this module discusses how the greatness of Rizal continues to live on in the present. Okay, so for section number 1, we have here Life in Exile. So it gives an account of Rizal's life when he was captured and exiled by the Spanish authorities. So this section focuses on the life of Jose Rizal while exiled in Dapitan. So it narrates how Rizal, as an ilustrado or enlightened one, perceives the nation through his experiences with the cultural minorities and a display of his unrelenting nationalism. Alright, so for our intended learning outcomes, we have here explain how Rizal spent the most productive years of his life in exile. Alright, and the second one is evaluate Rizal's disposition about an armed rebellion for Philippine independence. Alright, so without further ado, let's proceed to the lecture. So, sa Rizal in Dapitan. So, si Rizal, okay, ay nagbalik sa Manila noong June 26, 1892. Okay, 'di ba pabalik-balik siya, no? So, nung una, okay, ay 'di ba nasa Manila siya, nakapagtapos siya or sabihin na natin um kinuha niya yung course niya, no? Bilang sabihin na natin medical student, doon sa University of Santo Tomas. Pero tinuloy niya yon yung pag-aaral niya, sa ibang bansa sa Spain. So, ayun, yun naman yung sequence nung istorya. Then, after that, lumibot siya doon, siyempre, sa iba't ibang bansa, Okay, nadaanan niya ibang bansa bago siya mapatungo doon sa country na Spain. And then, nagtagal, ay siya ay nagsulat ng nobela, which is yung No Limitangere. Yun naman yung una, no? Yung first half nun is naisulat doon sa Spain, and the second half is Germany. So, something like that. Then, after that is, yung copy nun is dinistribute sa kanya mga kaibigan and yung mga kasamahan niya, and also dun sa Pilipinas, So, natanggap ng Archbishop of Manila. Then, ayun na nga, naging reaction, So, kumbaga, nagalit or hindi maganda yung impression, okay, ng mga Spaniard dun sa librong yon. And then, ayun na nga, pagkabalik ni Rizal, okay, sa Manila noon, ay bumalik ulit siya sa ibang bansa kasi nga dahil dun sa threat sa kanya, because dun sa kanyang naisulat. And then, ito na, yung parang last na pagbalik niya sa Manila. Pero actually, hindi pa naman to last Meron pa doon pangyayari doon sa, sige, mamaya na lang, So, yan, pagkabalik ni Rizal ulit, Okay, sa Manila noong June 26, 1892. But the thing is, he was already declared as an enemy of the state because of his novels. Okay, because of his novels. Ibig sabihin, dalawa na yon ha. Alright, di lang isa. So, his every move was monitored by the Spanish authorities. So, nung pagka-uwi niya sa Manila, sa Pilipinas, sa bawat dilaw niya, talagang inoobserbahan ng mga Spanish authorities. But, despite this, okay, so on July 3, 1892, which is alam na naman natin yon, is nag-establish siya nung samahan na La Liga Filipina. July 3, 1892. So, ayun na nga. Yan naman ay ating na-discuss na nung nakaraan. Atin lang pinahapyong balikan din, di ba? After noon, after 3 days pa lang, natunugan, na masama yung dating noong La Liga Filipina organization na yon. Kaya si Rizal is napatapon, okay, doon sa Dapitan. At dyan na ngayon papasok yung ating unang slide, okay, na discussion about Rizal in Dapitan. Okay? So, inaresto si Rizal noong July 6, 1892. And then,
yung sabihin nating journey niya, yung mismong pagpunta doon sa dapitan, na papatapon sa kanya doon, okay, ay noong July 17, okay, 1892. So, ganon, July 17, 1892. Sa Zamboanga siya, ha? Okay, siyempre, yung sa dapitan, diba? Part ng ating country, which is yung parang buntot, ano? Okay, kung titingnan natin sa mapa, ano, parang buntot yung uh, itsura ng sa Zamboanga. If I'm not mistaken, di ba? Ganun. So, anyway, yan. Life in exile kasi ang pinag-uusapan natin dito, ibig sabihin, expel. So, in-expel siya from the, sabihin na natin doon sa lugar na yon at pinapunta siya doon sa ibang part. No? Okay? So, related to the word banishment. The punishment of being sent away from a country or other place. So, not necessarily other country, but other place. Okay? So, ayan. Exile nga, ano, ang sinabi. Now, so dito nakalagay, while in the Pitan, Rizal focused on serving the people and society through his civic works, medical practices, agricultural projects, and education. So, ganito yan, ano? So, bago natin bigyan ng pansin itong nakalagay dito sa ating first sentences, ay, pagkasalubong niya, no, doon sa dapitan, so, sinalubong siya ng dalawa, which is, si Kapitan Don Ricardo Carnicero, okay? So, yan, si Kapitan Don Ricardo Carnicero. Komandante siya, no? So, pagka sinabi natin komandante, general. Okay? So, ayan. So, sinalubong siya niyan, okay, ni Carnicero and ni Padre Antonio Obac. So, pari, ano? O Jesuita. So, ngayon, meron siyang choices, ano? So, saan ba siya sasama? Or saan siya titigil o titira? Okay, kay Padre Antonio Obac ba na Jesuita? Okay? Or kay Kapitan Don Ricardo Carnicero. Kung sasama siya kay Padre Antonio Obac, so kailangan muna daw niya nung umpisal, okay, maging religyoso, okay, umakto na parang Spaniard, ano, parang ganon. So, kung ganon, ano, yun ang kondisyon. But the thing is, so si Rizal is hindi pumayag, which mean automatically na kay Kapitan Don Ricardo Carnicero siya sumama, hindi doon sa kumbento kay Padre Antonio Obac. So anyway, so si Kapitan Don Ricardo Carnicero sa pagkakatanda natin, so mabait naman yung approach niya kay Rizal. Okay? So may kwento nga na kumbaga sinamahan si Rizal para doon sa yung pagtaya sa lottery. And then to make the long story short, so si Rizal is yung shares niya doon sa lottery na napanalunan, okay, ay 6,000. Okay? 6,000 pesos. Ay malaki na yon. Kumbaga parang million yon. If I'm not mistaken, ano? Okay? Million. Nasa million yon. Yung mga ganong halaga during that time. Kung i-compare natin ngayon. So, because of that, so nagkaroon siya ng pagkakataon para magtayo ng klinika. Okay? Na mga, sabihin na nating, ano pa, yung mga maliliit na bahay-bahay, parang ganon, ano? Pag-shape ng iba't ibang hugis, ano, nung bahay dun sa, ano yun, parang kabukiran kasi, kung makikita nyo sa screen, so parang ganon, mga puno-puno. Ngayon, nakapagtayo siya ng mga ibang shape ng parang bahay. So, ayan, tapos nakapagtayo ng klinika, yung mga ganon, tapos ano pa, yung gumawa siya ng paraan para mabuild yung dam. Okay, yung dam ha, mula daw dun sa bundok, papunta doon sa talisay, ano? So, parang ganun para makapagpadaloy ng malinis na tubig. Something like that. So, kumbaga maraming nagawa. Yung 6,000 pesos na yon, okay? So, sa iba't ibang bagay. Then, yung tira daw doon is binigay sa kanyang kapamilya. Kaya dyan na nga papasok dito nakalagay is Rizal focused on serving the people and society through his civic works, medical practices, agricultural projects, and education. So, speaking of education, ang habang usap yan eh. So, nagturo siya sa mga bata doon or kabataan doon, ano? Alright?
So, alam naman siguro natin yung pahapyaw na istorya doon, ano? So, ayan, siya ay nagturo, ano? Kumbaga, hindi niya sinayang yung oras na naroon siya, no? Yun ang dating dyan. Now, after his arrest, Rizal was deported to Dapitan nga, a province in Zamboanga. Yun ang ating tinukoy kanina, no? A place far from his family and friends, so that communication with them would be difficult. Further, the Spanish authorities believed that sending Rizal to Dapitan would make his life miserable. So iniisip ng mga Spaniard na, sige, pagka pinatapon ko itong taong ito na nagkasala, okay, sa batas ng mga Spaniard, ano, okay, or laban sa Spaniard, so ang kanyang buhay ay magiging miserable. But the thing is, Rizal proved them wrong. In fact, being an exile was considered a very fruitful episode to his life. Alright? So, ayan na nga. Ano? So, dyan na nga papasok. He also devoted his time improving his artistic and literary skills. Yan, mga ganun. So, kumbaga, ang ating pinalalabas dito is, ganito. So, minsan, kung ating ikukonekta sa totoong buhay, minsan, merong mga situation sa ating buhay na nalalagay tayo sa something na talagang mahirap or hindi magandang situation. Kumbaga, nasa sa atin na lang kung paano natin ito titingnan. Alright? So, sabi nga doon sa kasabihan, a pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. In this case, so si Rizal is optimist. So kahit na dun sa kanyang kalagayan na something difficult, ay ginawa pa rin niya or itinuring niya siyang opportunity. Opportunity to help others. No? So ayan, katulad nga in terms of pagpapatayo ng klinika, okay, pagpagamot dun sa mga may sakit, tapos pag-educate sa mga tao doon, alright? So yung mga ganong instances na masasabi natin, alright, na si Rizal is something talagang positive person, hindi siya negative. Now, moving on. Rizal, however, did not forget what he liked doing most, writing letters to his friends in Europe, especially to Ferdinand Blumentritt and Reinhold Ross. So, kilala naman natin, di ba, si Ferdinand Blumentritt, siya yung close friend. Ito baka mamaya tanong sa sa exam or what, So, sino yung close friend ni Rizal? Ay, yan. Si Dr. Ferdinand Blumentritt. Di ba sila yung nagpapalitan ng exchanges of letters and books, and mga ganon, So, ayan. So, anyway, actually, tinuturing din ni Rizal na kapatid, Parang ganon, si Ferdinand Blumentritt. Si Reinhold Ross, hindi ko gaano kilala to, or hindi ko kilala. Kaya hindi natin masyado mabibigyan ng detalye kung sino ba to. Alright, so now, I think let's proceed to the next. Rizal also became more interested in studying the lifestyle, values, and beliefs of the cultural minorities. So, doon pa lang, cultural minorities. Ito kasi yung mga sabihin na nating lipunan kung saan hindi gaanong napapansin during that time, cultural minorities nga ay dulo ng Pilipinas, okay, something like that. Kaya, yon masasabi natin cultural minorities kasi nga nasa kabutiran, ganun, etc. Yon. So, anyway, he became more interested in studying the lifestyle, values, and beliefs of the cultural minorities. Since he was living within their community, he realized that they should not be excluded from the narrative of the Philippine society. So part pa rin sila, Siyempre dapat ng Pilipinas. Okay, in terms of, yun nga, sinasabi kasi in term na narrative, Okay, so in this day, today, or in his day-to-day interactions with them, Rizal understood that they were important in the formation of a national consciousness. Alright? Yung cultural minorities na tinutukoy na yon, So, mahalaga rin yon na
malaman yung kanilang kalagayan, yung kanilang sitwasyon, no? So, ayun. Anyway, sige next. Rizal in Dapitan. Ito na. Kumbaga, continuation lang din naman kanina, no? Bago to, doon sa ating unang nakalagay dito na Dr. Pio Valenzuela, atin munang dagdagan. So, in the course of his exile, so the Spanish authorities offered to pardon him if he would retract his proclamation against the church. But Rizal did not yield. Ano? So he was still very vocal in his contempt toward the practices of the Catholic Church. But a Jesuit priest put in a lot of effort so that Rizal would perform religious rites and submit himself to confession. Kumbaga talagang pinagpipilitan ng mga Jesuit, mga friars, okay, na si Rizal ay makonberte or sumunod na lamang doon sa parang practices ng Katoliko, no? So, ayun. But the thing is, hindi. So, sinasabi nga, papatawarin si Rizal na, sige, hindi na namin ikaw ipapatapon dyan sa dapitan. So, ibabalik ka na lang namin dun sa pamilya mo, kasama nila, and to your friends, mga ganon, and maayos naman yung iyong magiging kalagayan doon, Parang ganon. If only ikaw ay magre-retract. But si Rizal hindi pumayag. So, nanatili pa rin siya doon sa kanyang prinsipo. Kaya yan, Rizal in dapitan pa rin. Nasa dapitan siya. Now, nakalagay dito, Dr. Pio Valenzuela was sent as an emissary by Andres Bonifacio. So, kapag sinabi natin emissary, so siya yung messenger. Or sabihin na natin hindi. Mas magandang term is representative. Alright? Ni Andres Bonifacio. Kasi nga, kalink ni Jose Rizal, si Andres Bonifacio, di ba? Sa usaping katipunan, yung mga ganon, di ba? Doon sa La Liga Filipina, 'di ba? Yung dalawang group doon, okay? So si Andres Bonifacio sa Katipunan, tapos si Domingo Franco yung sa isa na dati si Rizal ang namumuno, yung mga ganon, 'di ba? Usap. So may connection talaga 'yan si Andres Bonifacio and si Jose Rizal. Ngayon, para bang ang dating is pinatanong ni Andres Bonifacio sa pamagitan ni Dr. Pio Valenzuela. Okay, to seek Rizal's opinion and approval of an armed rebellion against the Spanish authorities. Pero bago pala yan, teka lang. Bago tayo dumako dyan sa mga ganyang sequence, kasi yan ay patapos na sa Rizal in Dapitan. Balik muna tayo ng konti doon sa situation dito. Wala kasi masyadong detalye na nakalagay sa ating handouts. Pero ang point na gusto kong sabihin is that yung kanyang situation, okay, in terms of paggagamot. Okay, di ba? Tayo siya ng klinika, ganon. Ngayon, meron dong foreigner, si George Taufer. Okay, yun yung magpapagamot. Siyempre, ina-assistahan siya ng kanyang anak, or anak-anakan pala, Parang ganon, na si Josephine Bracken. So, ganon. So, si George Taufer, siya, may problema sa mata, parang ganon, So, hirap siya. But, dahil ginamot siya ni Rizal, at least na-improve yung kanyang eyesight. Parang ganun ang idea, And then, anong nangyari? To make the long story short, si Josephine Bracken, kumbaga tipo ni Rizal, So, ayan, naganda si Rizal, then yun, nagkaigihan. So, yun yung parang pinakahuli niyang iniirog, si Josephine Bracken. So, anong pa nga ba yung kwento doon, Okay, so yun lang naman siguro ang ating masasabi, ating lang siningit. Hindi, yun pala, yung sa usaping retraction. Nangyari kasi doon, sa pagkakatanda natin, is i-allow siya, si Rizal at si Josephine Bracken, na ikasal, Okay, sa simbahang Katoliko, kung siya ay magre-retract. Pero mamaya natin yung pag-usapan doon sa next section natin, which is yung sa Rizal trial and execution na. Okay? Parang ganon. Ganon kasi yung moment na yan So anyway, atin lang pinahapiyawan yung ganun bagay. Sige, going back, Rizal in Dapitan. So yun na nga, Dr. Pio Valenzuela was sent as an emissary by Andres Bonifacio to seek Rizal's opinion
and approval of an armed rebellion against the Spanish authorities. So ayun, to seek Rizal opinion, ano? So ano ba yung parang masasabi ni Rizal kung siya ba ay ina-accept niya yung ganong pagpaplano ng katipunan na magkaroon ng talagang marahas na paraan para sa kalayaan ng bansa, no? But the thing is, Rizal was outrightly opposed to the idea, okay, of an armed rebellion. Ayaw niya ng ganon, ayaw niya ng bakbakan. So the reason for that, for him, the Filipinos did not need to wage a bloody revolution to gain independence. Kumbaga, kailangan pa ng maraming buhay ng mga mamamayang Pilipino, makamit lang ang kalayaan. So para kay Rizal, hindi pwede. Okay, hindi maaari yun. So, ayun. Anyway, he believed that Filipinos were not yet united. Ito yung dahilan. Yung mga Pilipino daw ay hindi pa rin ganong unified, ano? And fully educated. Kulang pa sa edukasyon, ano? Sa pag-aaral, ano? So, mahirap naman nasasaba ka na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo na in terms of yung sistema, no? Ano paano susundin, ano ga magiging kahinat na nun, gano'n. So, kailangan talaga bago ka pumasok na, or sabihin na natin bago ka umaksyon, kahit ano man yan, ay kailangan mo munang pag-aralan. At yun kasi ang kulang sa mga Pilipino during that time, education. Ngayon, sasabak ka kaagad nang hindi ka nag-iisip ng maayos, parang ganun na idea ni Rizal. And that, the Katipunan lacked the machinery to defeat the Spaniard. In addition to that, bukod sa lack of education, ay kulang pa dun sa mga armas, baril, ano, kalimitan, baril na rin dun eh. Okay, ang ginagamit. At this point, Rizal was hoping for concession and reforms from Spain. Ibig sabihin, concession to grant as a right or privilege, parang pinapalagay niya, na lang niya na reform na lang or concession in which magkaroon na lang ng equal right, privilege yung mga Pilipino habang ang mga Spaniard ay nananatili sa bansa. Parang ganon, no? Yun na lang. Parang hayaan na lang na, sige, mga Spaniard, dito na lang din kayo sa Pilipinas. But, with that condition na kailangan talaga may equal rights, equal privilege, okay, yun. But the thing is, yun nga, doon nagkaroon ng parang conflict, between Andres Bonifacio, okay, which is ang kanya is revolution, whereas ang kay Jose Rizal is reforms. Okay? So, hindi sila magkaigi, Hindi sila magkasundo sa ganon, kung ano ba. So, ayan. Anyway, so yun lang yata sa ating section 1. And then, sunod na kagad section 2. Actually, hanggang section 3 to ha. But yung section 3, hindi ko na to i-discuss. Yung susunod ng section 2. Alright? So, kahit basahin nyo na lang. Hindi naman kailangan na masyadong malawak na paliwanag dun sa section number 3. Yun is about sa transcendental hero. Parang ganun. So, dito na tayo. Ito na yung pinaka-last lecture natin sa course ng Lives of Works of Rizal. Makalim na mabuti. So, section number 2. Trial and execution. Yan na nga, Trial na. Okay, this section presents the journey of Jose Rizal to Bagong Bayan sa Port Santiago yan, if I'm not mistaken. From his last homecoming to his trial and death. So, ayan. Anyway, basahin muna natin, Intended learning outcomes, identify the accusations that led to Rizal's trial and execution. So, doon pa lang makikita natin accusation. So, merong pag-aakusa sa kanya, kaya kung bakit siya ay, kumbaga, paparusahan, Kumbaga, nasa put in trial, then paparusahan. Okay? So, ayan, execution na nga. Yan, Analyze the effects of Rizal's execution on Spanish colonial rule and the Philippine Revolution. Debate on the issue of Rizal's alleged retraction letter. Pero ito actually optional. Itong number 3. Sabi ko nga sa ibang klase, sa ibang curriculum, okay, na nagtuturo ng Rizal, so parang ang finals nila is ganito. Kumbaga kayo mga student,
magdedebate kayo kung si Rizal ba ay nag-retract or hindi. Ibig sabihin ng nag-retract, kung binabawi niya ba lahat yung kanyang mga naisulat laban sa Katoliko, sa mga friars, okay, sa mga Spaniard o hindi, no? Parang ganun ang idea. So, ayun, something, siya controversial ang datingan. Anyway, sige, para tayo hindi magtagal, nakalagay dito, Jose Rizal's trial. So, Rizal was presented with two kinds of evidence. So, dalawang uri ng katunayan. Yung una is documentary evidence and testimonials, okay, which he could not refute. So, the documentary evidence included but not limited to. So, una yung letter. Yung letter na nakalagay dyan, he wrote to the propagandist and to his family and the letters he received from them. So, yung mga bawat pagpapalitan, ng mga naisulat ng sulat, okay, or letters, okay, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya, and sa lahat, na sabihin na natin na ganun. And lalo na doon sa usaping organization like yung propaganda movement, mga ganon. Yung mga naisulat niya, okay, pagpapalitan. So, yun ay sabihin na nating tinitingnan ng mga Spaniard, Spanish authorities. So, the poem Kundiman. Actually, hindi ako masyado dito sa Kundiman. Wala tayong masyadong detalye na masasabi. Pero yan din daw, isa yan sa masasabing documentary evidence. So, kapag sinabing documentary evidence, so more on, halimbawa, in terms of pagsulat, okay, in terms of video, sabagay, wala naman tong video doon dati. Siyempre naman, wala pang camera noon. So, ibig sabihin, more on pagsulat lang talaga yung actual mga ganon lang ang mangyayari. So, a Masonic document, puro document nga pala, a Masonic document honoring Rizal's patriotic services. So, ayan. Diba, kapag sinabi natin Masonic, Masonry, or Masonry, so para bang ang palagay doon is nasa, demonic, laban sa Catholic Church, yung mga ganon, pagka ganon daw yung samahan, yung Masonry, or Masonry. Alright, a letter signed by De Masalang, which stated that he prepared a safe refuge for Filipinos who suffered persecution from the Spanish authorities. So, De Masalang, yun yung pen name, or sabihin na natin parang alias ni Rizal, okay, na habang siya ay nagsusulat doon sa La Solidaridad, mga ganon, okay, doon sa diaryong, mga ganon, so related to that, mga La Solidaridad. So, kumbaga, tinatago niya yung mga pangalan niya, Di Masalang, tapos Laong-laan. So, meron pa yan meron pang isa, okay, sa ating pagkakatanda. So, pero, lahat ng yon ay nakumpiska, yung mga letter na mga naisulat na natatago na mayroong ganong pen name na siya yung author. So, ganon. An undated letter to the editor of a Hong Kong telegraph censuring the banishment of Rizal to the Pitan. Okay, kumbaga, itinatakwil or sabihin na natin itinataboy si Rizal doon sa Hong Kong, ganon. Okay, an undated letter to the editor of a Hong Kong telegraph censuring the banishment. So, yun ang sinasabi natin sa banishment. Yung para bang, yan? Yung pagpaparusa, okay, of being sent away from a country or other place. Yun ang nga sabi natin kanina. So, halimbawa, ganito, sa usaping akusado, let's say, gumawa ng krimen sa Pilipinas. Gawin natin na example si Kibuloy. Kibuloy talaga, Kasi, napapanahon Ngayon, si Kibuloy ay pumunta daw ng ibang lugar, siyempre nagtatago, sinasabi na sa ibang bansa na, So, malamang sa malamang, para talaga makapagtago ka, Okay, sa Philippine authorities, pupunta kang ibang bansa, Para hindi ka talaga makastigo, mahanap, parang ganon, Yan ang dating. So, once na si Kibuloy, halimbawa lang to siya ay nasa Singapore, halimbawa lang to, na nasa Singapore siya. And then, kumbaga nag-request yung ating
Philippine Authority, government. Merong sangay ng gobyerno doon na nag-a-handle sa mga ganyan. Ngayon, pwede niyang i-communicate doon sa gobyerno ng Singapore para pabalikin si Kibuloy sa Pilipinas. So in that way, yon, pwede natin ipasok yung idea na banishment. Alright? Dahil akusado ka, kailangan kang ipatapon or ipabalik doon sa country na yung kailangan harapin yung kaso mo. Something like that, Yan yung mga ganong usap. Alright, so sa kaso naman ni Rizal, so ganun ang idea din eh. Halos ganun ang idea na ang dating Spaniard, Right? So, ayan. So, a transcript of the speech of Pinky Ann, pen name of Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto, sa pagkakatanda natin, siya yung nagsulat nung sa, ano ba yun? Yung parang mga orders or rules na nakasaad doon sa Katipunan. Utak ng Katipunan, Tama ba? Utak ng Katipunan. Iba kasi yung dating ng yung talagang, sabihin na natin, pinuno ng Katipunan, siyempre, Andres Bonifacio. Pero yung sa utak ng Katipunan, if I'm not mistaken, Emilio Jacinto. So, siya yung nagsulat ng sa sa mga order or yung parang, dapat ganito yung gawain, ng mga Katipunan, right, na member doon. Okay? So, anyway, yan. Yan ang ating pagkakatanda. Nakalagay pala dito, in a reunion of the Katipunan. So, a transcript of the speech of Tik-Tik. So, pen name of Jose Toriano Santiago. Hindi ko ito masyado kalala, or hindi ko kalala to. So, a poem of Laong-Laan, Himno at Talisay. Himno at Talisay, Okay. So, nasa Talisay kasi, dumako siya doon sa part sa Zamboanga. Talisay nga ba yun? So, something like that, na tinawag niyang Talisay. So, nagawa siya ng poem, pati yun, ay nakumpiska para imbestigahan. Basta lahat ng mga kanyang mga naisulat na mga ganyan, So, ginamit para sa kanya. Ngayon ito, Jose Rizal's trials. Testimonies against Rizal were given by, yan, mga testimonial. Hindi ko na lang basahin yung mga pangalan. Medyo marami. So, Rizal, however, did not know or had not met most of the people included in the list. So, kung makikita ninyo, hindi nga masyadong pamilyar itong mga pangalan. Ito, ang nare-recognize ko lang dito ng mga nabasa ko, okay, na related kay Rizal, ibig ko sabihin na related kay Rizal is nakausap niya, mga ganon, or mismong nakita niya in person, nagkaroon ng interaction, okay, ayan, katulad ni Domingo Franco, yan, mga ganyan, Pio Valenzuela, yung kanina, yung emissary ni Andres Bonifacio, Domingo Franco, di ba, yung malili kay Rizal sa La Liga Filipina. So, ito lang, masasabi natin mga ito, 1, 2, di ko lang sure kung si Timoteo Paez. Parang nabasa ko to somewhere, Okay, Timoteo Paez. Pagpalagay na pati ito, 1, 2, 3, mga tatlo, and the rest, hindi naman niya kilala tong mga to, Okay, or hindi niya naman na-meet. Pero ito yung mga tumestigo sa kanya, okay, na doon sa kanyang mga laban sa Spaniard. Something like that. So, kung mapapansin ninyo, Domingo Franco, di ba, kaalyado niya, okay, yung mga ganun. Bakit siya naging testimonial? Or, mga ganun, na masasabi. Siyempre, pipilitin siya ng Spanish government. Alam nga namang hindi, yung mga talaga nagkaroon ng, sabihin na nating pagpapatunay dun sa mga nasulat ni Rizal, na ganun, ganito, na laban sa Spaniard, yung mga letter na sinasabi natin. Something like that, So, ayun ang sinasabi natin dyan, sa testimonies against Rizal were given by that, by those pala, na nakalagay ng mga pangalan niya. So, anyway, Jose Rizal's trial. Teka lang, tingnan muna natin. Dalawang slide na lang to, then tapos na. Alright. Jose Rizal's trial. So, during the trial, Rizal defended himself when he said that he did not question, ito maganda he did not question the jurisdiction, okay, of the court.
but he had nothing to admit on the charges against him as well as on the declaration of the witnesses who testified against him. Ibig sabihin ganito yan, lahat ng paratang sa kanya, okay, lahat ng accusation sa kanya, tinatanggap niya yon. Kumbaga walang problema sa kanya yon, kasi nga para sa kanya, totoo naman eh, bakit ko pa itatanggi? Now, in connection to that, 'di ba, kung ating i-relate sa mga sabihin na nating kriminal, okay, na gumagawa ng talagang masamang gawi, ano, na pangsariling kagustuhan lamang, halimbawa pagpatay, pagnanakaw, etc. Kalimitan sa kanila, pag nasa kulungan na, no, or nasa selda na, sasabihin nila, hindi ko naman ginawa yon, hindi naman akong gumawa doon. Okay, so ganun pangyayari. Di ba kalimitan ganun yung ating naririnig? Merong, kumbaga nag-i-insist sila, no, sa kanilang nagawa, no, na hindi daw sila ang gumawa, mga ganun, di ba? So ngayon, in the case of Rizal, siya nga ay martir ang dating eh. So parang nga sa kayusan to ng bansang Pilipinas, ang ginawa niya, pero yun ang mangyayari na siya ay paparusahan, ano? Dahil nga dun sa kalagayan dati, na gano'n, ang Spaniard ang namumuno sa Pilipinas. Now, sabi nga natin, so wala siyang parang sabihin na natin against dun sa mga accusation kasi masasabi na assume natin na pag-iisip ni Rizal is, sige, totoo naman eh, mga sinabi ng iba eh, para sa akin, parang gano'n. Okay, kaya tinatanggap lang niya. Ang hindi niya matanggap is ganito. Yun nga, nakalagay dito. What he only needed to clarify, gusto niyang linawin, was the charge that court voted, yun, for Rizal to be sentenced to death. So, kumbaga, sobra naman yun eh. Pwede naman siyang ikulong laang ng matagal, but yung talagang persecution, or execution pala, to be exact, execution, na pagpataw ng kamatayan, yun ang hindi niya matanggap, ano? Yun ang decision ng court daw eh. Alright? So, ayun, may mga botohang nangyari dyan eh. Actually, merong nabasa ako na para bang si Rizal pwedeng ipaglaban niya yon, kaso nga, kulang ng parang lawyer, mga ganon, para hindi siya mapatawa ng kamatayan, etc. So, pero wala eh. Anong nangyari sa kaulili, kahit ano parang kahit sa bagay, kahit anong pilit din pala, no, kahit magka-lawyer, no. Since mga Spaniard yung mga nag-handle, ano, edi, ganun na mangyayari. Talagang kamatayan, ano, pagpataw ng kamatayan. So, alam naman natin, sabi ko nga dati sa discussion, ano, in the past, pagka in-execute ang tao, okay, kalimitan yan, lalo na ito ang taong ito is something na matunog yung pangalan. So, kumbaga, public siyang i-execute. Kaya kita nyo, pagka nagbabasa kayo, nanonood kayo ng mga istorya, mga na-execute. Okay? So, talagang in public siya. Makikita talaga ng mga maraming tao. Okay? As in, ganun talaga. Pagka talagang something influential itong person ito, or what, tapos execute, yun. So, ayun. So, kita nyo sina Saddam Hussein, mga ganun, etc. Sino pa? Marami eh. Pero ibang kaso naman sa kanila eh. Pero related din sa idea ng politika eh. So anyway, mahabang usap yung mga ganun. Pero what I'm pointing out is yung way kapag ka-execute yung mga taong talagang mabibigat yung pangalan, ano? Ay public yan. Public talaga. So ayun lang. Anyway, Rizal was represented in court by an army officer, Luis Tabiel de Andrade, instead of a civilian lawyer. Ano? Okay. So, army officer lang. Kaya nga, sabi nga natin kanina, no, parang hindi ganun ka-organize yung sistema doon sa korte. Okay, kaya basta na lang na execute si Rizal. Okay, yun ang order ng court. Something like that. Ano? Yun. Sige, next. Ito, last na. Jose Rizal's execution. So, si Rizal, di ko lang alam yung pagkaka-sequence. Di ko masyado matanda. Anong tawag doon? Nag-compose siya noong poem, yung Mi Ultimo Adios. Okay, Mi Ultimo Adios. Ayun naman may idea na kayo doon sa mga ganun eh. Actually, nung ako'y college, nung nag-take ako ng Rizal courses,
Rizal Courts, matagal ng panahon. A decade ago, matagal na. Um, Parang pinagawa sa amin is parang nag-recite kami ng buong poem ng Mi Ultimo Adios, mga ganun. Naalala ko lang, share ko lang. So anyway, going back dito, ayun na nga, Jose Rizal's execution. So Rizal defied orders from his captors as he was instructed to face the sea and turn his back against the firing squad. But he wanted to do otherwise. Alright? So instead, he faced the firing squad to show his innocence of the charge thrown at him. But the Spanish authorities forced him to face backwards and shot him, okay, at the back instead of the head. Parang sa ibang reference, parang medyo baligtad yata yung kwento. No? Parang, ewan ko lang, or mali lang yung pagkaka-interpret ko nung matagal na. Na para bang, si Rizal is kusang tumalikod dun sa mga firing squad para pagpapakita na siya ay inosente, para tinalikuran. Or yun. Pero dito, nakalagay naman is, instead, he faced the firing squad to show his innocence of the charge thrown at him. So, yun ang kanyang gusto na nakaharap siya, nababarilin, pero yung Spanish authorities, siyempre, in-instruct siya na, dapat ikaw ay tumalikod, okay, habang babarilin. Yun, ganun na nangyari. So, binaril na nga siya, noong December 30, 1896. Alright? So, yun. And then, yung kanyang huling word, last word niya is, alangan namang aray. Alangan namang, ang sakit, di ba? Okay, hindi, kalokohan lang yan. Pero, di ba, normally, kapag ka nabaril ka, di ba, mapapasigaw ka, mga ganun, pag namatay ka. Siyempre, pag binaril ka kahit nga simpleng pag nasaktan ka, di ba, aaray ka, mga ganun. How much more pag binaril, di ba, namatay. So, sisigaw ng malakas or what, So, dahil sa mga ganun. Naalala ko, yung akin napanood na, yung parang, ano ba yun, invasion? Hindi, yung paglalaban ng Ukraine at yung isa, Palestine or something like that, So, nung matagal na, nung ilang buwan na nakalipas, nanood ako sa YouTube yung actual, okay, yung body cam. Ay, nung nabaril, literal yun something graphic, yun, content. Literal, nung nabaril yung lalaki, hindi ko matandaan kung Ukrainian yun, ay ngayon, nasa sila, wala nang mga tao dun sa mga bahay-bahay, ay naglilibot sila, ay kala nila ay makakaligtas. Siyempre, meron silang dala rin sariling baril, gano'n. Ay dalawa lang sila. Ay habang naglalakad, ayun, nadali siya ng baril. Nabaril siya sa hindi ko alam, sa harapan, gano'n. Tapos, ganun pala pagka namatay ang tao, pagka nabaril. Siya sumigaw ng malakas, yung talagang iba iba yung dating. Parang ganun, di ba? So, yun, ako lang naalala yung ganung pangyayari. Ngayon, balik tayo kay Rizal. So, instead na sabihin ni Rizal, aray, or sumigaw ng malakas. Pero sa bagay, normal naman yun ay sinabi niya muna, okay, yung word na consummatum est, or it is finished, tapos na, maganda rin yan Para bang, once na nagawa mo na yung role mo sa mundo, ngayon, execute yan yung hero. Tapos, ganun na sasabihin. So, it is finished, nagawa na niya, yung kanya, okay, na lahat na dapat niyang gawin. Parang si Jesus Christ, so, paggamot ng mga may sakit, tapos yung mga etc. Mga nagawa. Ngayon, sa kahuli-hulihan, in-execute din siya, kahit siya ay inosente, yun pa rin, ganun. So, it is finished. So, ayun, talagang katagang, pagka namamatay yung mga, sabihin na nating, may tuturing nating hero, Pero ibang usap naman yung Jesus Christ, Hindi natin, ibang, siya, hindi siya term na hero, kundi, siya, di ba? Diba sabi na Diyos, ganun. So, anyway, ibang usap na yung mga ganun, Now, yun, consummatum est, yung huling word na nabanggit ni Jose Rizal dyan. Alright, so yun lang. And then sabi nga itong section 3, I'm going to upload this sa ating Google Classroom.
Hindi naman to kailangan ng masyadong paliwanag na rin kasi. So, more on basa lang to eh. Okay? So, ayan, Transcendental Hero. Then, ayun lang yung ating discussion. Okay? So, ayan.